nakarinig ka ng masamang salita, bago yan lumabas sa bibig mo, puso mo muna ikikirot eh. Kahit nga walang buto yan, kumikirot eh. Di ba po? At doon na po naiipon po ano yung sakit. Kaya yun po, napakahalaga ng puso natin kasi ito po yung ano, ito talaga yung parang, alam mo siya, para siyang bangko. Para siyang ano, para siyang dito dinideposit muna. Parang maliit na piraso siya ng katawan mo, pero kapag nasaktan siya, maraming ilalabas yung bibig mo. Kaya ito yung dito unang nagpo-flow yung spirit ng lahat ng lalabas sa bibig mo. Kung espiritu ng masamang salita yan o mabuting salita yan, dumadaan yan una sa puso. Pag narinig yan ng tenga mo, pupunta siya sa puso. Kaya siya part ng voice portal. Amen? Kaya mahalaga po, kaya tingnan nyo, kapag inatake ang isang tao sa puso, apektado lahat ng buong katawan. 'Di ba? Kapag ang puso nasaktan, parang ang sakit din ng buong katawan mo. Kapag na broken heart ka, 'di ba po? Parang kasama rin buong katawan mo. Parang di ka na makakilos, buong katawan mo talaga masakit. Amen? Kasama siya kasi dito nagpo-flow talaga. Dito pag minamaster natin kung paano tayo magwo-walk through the spirit, inaayos ni Lord yung puso natin. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Kasi kailangan magkaroon tayo ng purong puso para mabubuti yung mailabas ng bibig natin. Dahil sa puso nang gagaling lahat ng masasamang nilalabas ng bibig natin. Amen? Sabi nga, kung ang isang tao, puro marurumi ang nilalabas sa bibig, puro masasamang salita ang nilalabas sa bibig, marumi din ang puso nun. Kapag puro galit ang nilalabas ng bibig niya, puro galit yung puso niya. Kaya madali pong, kapag natutunan natin yung ganitong voice portal, madali tayong mag-determine ng tao. Madali tayong makadiscern sa mga tao kasi nagkakaroon tayo ng unti-unting wisdom sa mga tao sa mundong ito. Kasi tinuturuan tayo ng Diyos na i-exercise how to master para mag-flow tayo in the Spirit. Kasi mga kapatid, we need to flow in the Spirit. We need to walk in the Spirit, not in flesh. Kaya kapag na-exercise natin, itong pinag-aaralan natin, this 2026 mga kapatid, believe me or not, magiging maingat kayo sa lahat ng sasabihin ninyo, magiging maingat kayo sa emosyon ninyo, magiging maingat tayo sa action natin. Amen? Tandaan niyo po, we are the light and salt. Hindi tayo sugar sa mundong ito. Hindi lahat ng gusto natin tatanggapin nila kasi maalat tayo sa panlasa nila. Bakit? Kasi God preserve us. Amen? Pinipreserve tayo ng Diyos sa mundong ito. Ginagawa niya tayong ilaw sa mundong ito, hindi lang sa church ninyo. Hindi ka nilagay sa church mo na yan para diyan ka lang maging ilaw. Tinawag kang ilaw ng mundo, hindi ilaw ng church. Okay? Kaya lumabas tayo. Ipakita natin yung ilaw sa mga nangangailangan ng ilaw dahil ang daming taong nasa darkness. Amen? So this 2026, be a blessing po. Maging pagpapala tayo sa mga tao sa paligid natin. So from heart, next, ang pag-aaralan po natin today is the throat. Ano ba yung Tagalog ng throat? Ang voice, isa sa voice portal natin, pagkatapos po ng puso, ay lalamunan. Okay? Hindi muna dila hindi po muna dila, no? Lalamunan po muna mga kapatid, nasa lalamunan po tayo. Sa throat. Sabi po sa Psalm, amen? Sabi po dito sa Psalm 5:9, for there is no faithfulness in their mouth. Their inward part is very wickedness. Their throat is an open sepulchre. They flatter with their tongue. Amen? So Psalm 5:9 po, sabi po sa Tagalog, ang mga sinasabi ng mga kaaway ko'y kasinungalingan. Sa loobin nila ay pawang kabulukan. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlililang. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we glorify your name. We magnify your name. We honor you, Father, sa oras na to. Lord, give us the wisdom, knowledge, and understanding to know you more, to know you deeper, to love you more, Father God, sa bawat araw na pinagkakatiwala mo at pinagkakaloob mo sa amin. Lord, cleanse us. Patawarin mo kami. Purify us, Lord,
sa lahat na aming mga pagkakasala sa iyo, Panginoon. Help us to stand in the right posture sa harapan mo, Panginoon. Tanggalin mo ang lahat ng mga nagpo-poison sa isip at puso namin, Panginoon. Turuan mo kami na laging nagpapakumbaba sa harapan mo at marunong tumanggap na puso at nagpapaturo sa oras na to. Salamat, Panginoon, sa posture na pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin para mas simple iposisyon namin yung aming mga sarili, mai-align namin ang aming sarili, even ang mga katawan namin ay makita yung rightly position, Panginoon, na dapat naming i-carry, how to perform with strength, Panginoon, with spiritual knowledge, Father God, na hindi kami ma-poison, Panginoon, ng mundong ito, ng karunungan ng mundong ito, Panginoon. Lord, help us to receive the rightly position, Panginoon, to receive yung nature mo, Panginoon, sa buhay namin. Yung character mo, Father God, yung paglakad mo sa mundong ito, kung paano ka nagsalita, paano ka lumakad, paano ka nag-act, Panginoon, sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya, Panginoon, maraming maraming salamat po sa oras na to. Salamat sa wisdom, salamat sa knowledge, salamat sa understanding na patuloy mong pinagkakaloob, Panginoon. At Lord, hayaan mo na sa mga oras na to, buksan mo ang aming spiritual ears to hear your voice, Father God, na mag-transform ng aming puso at isip, Panginoon, sa oras na to. Dakilang Ama, salamat po sa kabutihan mo. Lord, huwag mong hayaan na magkaroon ng hindrance, hallelujah, ang aming ginagawa sa oras na to. Ang aming pag-aaral, Panginoon, ay mapuno, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon, na nagmumula sa iyo, na katulad ng nandyan sa langit dito sa lupa. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pinakamataas na pagsamba. Hallelujah, Lord, ikaw lang makita, ilubog mo ako, Panginoon, at ikaw po ang magliwanag sa aking buhay. Ama, langsan mo po ang aking mga labi, Panginoon. Lord, speak to us. Yung salita mo ng kabanalan, may kapangyarihan, Panginoon, na nagbabago sa bawat isa sa amin, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, glorify yourself. Hallelujah, in Jesus' name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen and amen. So dito po na nakita natin, no, na yung lalamunan, sabi nga, yung bukas na libingan ang kanilang lalamunan. So ang ating lalamunan dito nagsisimula po, no, bago tayo nagsasalita. Ano, at sabi po doon, napawang daw panlilinlang. Amen? So, walang buhay na nagpapatuloy kapag nanggagaling ito sa maruming lalamunan. Okay? Sa nadungisan na lalamunan. So, sa madaling salita, no life can proceed from the defiled throat. So, ibig sabihin, nadudungisan po ang ating lalamunan. Hallelujah, no? Pag narumihan na ang ating puso, ito na po ang susunod. Andito na siya. Nandito na siya sa daluyan, sa lalamunan. So, madalas, ano po, kapag ang mga tao ay nagsisinungaling, amen, ang kanilang mga puso, di ba po, ay nako-condemn. Tama? Internally. Di ba? Kapag nagsisinungaling ka, di ba, lalo na po pag mananampalataya ka, di ba pag nagsisinungaling ka, meron ka agad, kung pag sa kaaway, condemning. Pero pag sa Lord, conviction. Amen? Internal, nararamdaman mo agad yon sa puso mo na aray, bakit? May humihit sa'yo. Di ba? Kahit may kausap ka, halimbawa, pag nagpapatotoo ka lang, pag hindi totoo yung sinasabi mo, may humihit sa puso mo. Sino pa yung nakakaramdam na yun? Ba't ka nagsalita ng ganyan? Di man totoo. Di ba? Para lang magmalaki o magpasikat. Nagiging ipokrito tayo, nagiging hypocrite tayo sa harap ng Panginoong Diyos. Amen? To see us clean. Diba? Para magkaroon tayo ng clean slate o plate. Diba? Sa harap. Diba? Kaya nagkokos ito, ang nagiging dulot nito sa atin, nagkakaroon tayo ng discomfort. Kasi sa mga false o sa mga hindi tamang salita na lumabas sa throat natin. So ang throat, ang lalamunan po natin ay nagde-determine ng tone. Pag sinabing tone, yung tune, di ba? Yung ha, di ba? Galing yun sa lalamunan, galing dito yon. No, yung tone na yan. Dito po natin ina-express yung boses natin na lalabas sa ating mga bibig. So ito po yung daluyan. Amen? Ito po yung daan ng tone natin kung bakit may maganda kang boses. Dito yan lalabas sa lalamunan. Di ba? Kaya nga tingnan niyo yung mga binubutas ang lalamunan, di ba? Di sila makapagsalita. Kahit may bibig at may dila sila, pag binutas na po itong lalamunan nila.
Amen? Hindi po sila, kasi andito yung andito yung may hangin dito, tinatawag na pipe. Andito po. Amen? Kaya, ang voice natin, no po, kapag ang voice natin is kulang ng katotohanan, nagpo-produce ito ng spiritual na dead sound o patay na tunog. Patay yung tunog. Kapag tayo ay kulang sa katotohanan, 'di ba? Nagsa-sound tayo ng dead. Patay, 'di ba? Sabi nga, parang libingan. Kaya wala kang sasabihing maganda. Wala kang sasabihing nakakabuhay sa tao. Kasi patay yung spirit, patay yung sound eh. Amen? Kasi bakit? Hindi kasi totoo yung sinasabi natin. Kapag hindi totoo ang sinasabi natin, huwag tayong mag-expect na magpo-produce tayo o magpapadaloy tayo ng buhay sa mga tao sa mundong ito o sa mga taong pinapanalangin natin. Kaya nagiging ineffective tayo. Hindi tayo epektibo. Nagiging ineffective tayo sa realm ng spirit. Kasi hindi tayo pwedeng sundin ng spirit. Spirit po ng Espiritu Santo ang pinag-usapan ko. Amen? Dahil sa realm pa lang ng spirit, sabi ni Lord, 'di ba? Worship me in spirit and in truth. So ibig sabihin, may pagdadasal mga kapatid na galing sa spirit and in truth. So kung hindi ka totoo, 'di ba? Kung hindi ka totoo na humaharap sa Diyos at ang pagdadasal mo ay galing lang sa flesh, galing lang sa bibig mo, hindi galing sa ano mo, sa spirit mo, 'di ba? Sa pinaka-inner mo, inner man mo. Amen. At nagdadasal ka ng mga bagay. Alam mo yung dasal na galing sa physical lang eh. 'Di ba? Puro yan selfishness. Puro selfishness yan. Pero pag ang dasal mo galing by the Spirit, 'di ba po? Lahat ng concern ng Diyos, yun yung concern mo. Kasi you cannot, hindi mo siya pwedeng mailigaw. Hindi mo pwedeng mailigaw yung salita ng Diyos kasi espiritu siya ng katotohanan. Kaya, pag nagsasalita ka ng hindi totoo, papabayaan ka lang niya. Kasi pag di mo pinapakinggan yung inner voice ng Holy Spirit sa loob mo, 'di ba? Pag dinidedma mo siya, maggi-grieve lang siya. Kaya ka nakakaramdam sa puso mo ng parang conviction. Amen? Yung iba naman, kinokondemn ng puso nila. Kaya may mga tao na nagpapakamatay sila. 'Di ba? Kasi nga, sobrang condemnation yung nararamdaman nila. Walang nagmamahal sa'yo, magpakamatay ka na lang. Walang ganito sa'yo. 'Di ba? Yun yung naririnig nilang bulong. Kasi nga, yung demonyo yung naririnig nila. Condemnation ng mga tao sa paligid nila. But, if we are truly, kaya nga lahat ng true na mga mananampalataya, they hear the voice of God. They hear the Spirit. Lalo na kapag totoo yung sinasabi nila. So kapag ang mga tao, 'di ba, sumisigaw sila at nagga-gathering sila, nagtitipon-tipon po katulad ng ginagawa natin. Amen. And even ang mga prophetic, 'di ba? Yung mga prophetic ear natin, yung mga tenga natin kasi God is a prophet. 'Di ba? Pinag-aralan natin 'yan, na ituro ko na rin po. He is a high prophet, 'di ba? Pinaka-highest 'yon sa lahat ng prophet, si Jesus talaga. He is a prophet too. Amen. At kaya tayo, kung nakipag-isa tayo sa Panginoon, we also have prophetic ears. Amen. So immediately, yung mga senses natin ng empathy, 'di ba? Ng mga pag-iyak, amen? Mawawalang halaga po 'yun. Kasi magkakaroon 'yon ng absence. Kasi bakit? Hindi ka totoo sa harapan ng Diyos. Kaya nga 'di ba last week pinag-usapan natin, pag ang puso mo, 'di ba, may impurity na, pag hindi na naka-align sa puso mo, wala na talagang magiging totoo kahit sa bibig mo. Kaya nga ang voice portal nagsisimula sa puso. Kaya may mga tao na kaya nga po lagi yung sinasabi sa inyo, hindi naniniwala si Lord sa lumalabas sa bibig natin. Kasi sa puso siya nakatingin. Amen? Sa puso siya nakatingin. Sabi nga niya, before they call, I will answer. Kasi dinig niya agad yung puso mo bago pa ilabas ng bibig mo. Ganon kahiwaga ang espiritual. Ganon kahiwaga po ang espiritu. 'Di ba? Na kaya niyang pasukin yung puso mo. Ang Diyos lang po ang nakakabasa ng puso, hindi ang kaaway. Huwag niyong isipin na may kapangyarihan ang kaaway na mabasa ang puso niyo. Wala po sa Bible na sinabi na kaya niyang basahin ang puso ninyo at ang isip ninyo. Kaya niyang basahin, katulad si Eva, nung tinititigan niya kasi yung prutas. Dahil tinititigan niya yung prutas, alam niya yung laman. 'Di ba? Nakikita niya yung galawan ng tao.
Kaya ikaw, pag nakikita ka niyang balisa, kasi naririnig naman niya yung pinag-uusapan ng pamilya ninyo, wala na tayong isasaing bukas. O, ikaw, nakita ka niya balisa. Nilalabas ng bibig mo, okay ka lang. Pero kitang-kita niya yung kahinaan mo. 'Di ba? Kaya dun ka niya titirahin. 'Di ba? Pero pag alam mo katotohanan ng Panginoong Diyos, 'di ba? Hindi mawawalang, "Hi Lord, tanggalin niyo po yung diba ko." In Jesus name. Hindi po mawawala yung ano, yung spirit of word ng magmamanifest sa atin when we are full of word of God. When we are full, kapag tayo ay napipilled po ng Spirit of God, 'di ba? I-refill niya din yung mga remembrance ng pangako ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya ang Bible po, ini-instruct tayo, sabi niya sa Psalm 101, ay sabi niya po sa Psalm 100 verse 1, ini-instruct tayo ng joy ay ng Panginoon doon, make a joy, sabi niya. Make a joyful noise unto the Lord. Amen? So, magkaroon daw tayo, 'di ba, ng masayang tinig. Amen? Para sa Panginoon. So napakahalaga na po na ano man ang pinagdadaanan natin, dapat yung noise natin, yung ingay natin, 'di ba? Merong joy, may kagalakan po sa harap ng Panginoon. Dito, hina-highlight dito yung totoong pag-worship, yung true worship. Kapag may joy ka, 'di ba, sa lahat ng ginagawa mo, kahit anong pinagdadaanan mo, ang naririnig na ingay sa 'di ba, ng mga tao na nakakarinig sa ay yung joyfully voice, 'di ba? Joyfully na parang heaven. Alam niyo 'yun, yung parang umaawit ka pa rin, 'di ba? Mahirap ka na, nahirapan ka na nga sa araw mo, kay buti-buti mo. Saan ka nakakita ng gano'n? Wala ka ng pambili ng bigas, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Excuse po. 'Di ba? Nagpupuri ka pa rin. 'Di ba? Hay, nakikita ka pa rin na nagdadasal. Nakikita ka pa rin na lumuluhod. And sometimes, alam niyo yung mga anak natin, they watching us. They are watching us. Sometimes, you don't hear them na ano ba mamay ginagawa mo, pero they watching you. Kaya minsan, pag narinig nila yung complaining sa'yo, akala ko po ba sabi mo magtiwala sa Diyos? Akala ko po ba sabi nyo mabuti ang Diyos? Akala ko po ba sabi ninyo tapat ang Diyos? They're watching. They're observing. Ganon yung mga bata. Amen? Ganon din po tayo. 'Di ba nung una tayong mga mananampalataya, kung may mga baby pa dito na mga mananampalataya, bagong mananampalataya pa lang, umiinom sila ng gatas. Gatas pa lang yung iniinom nila. Nag-o-observe yan sa mga mananampalataya. Kaya nga may mga ibang tao na, 'di ba? Bakit ako magsisimba sa inyo kung ang naririnig ko lang is puro chismisan din? Puro paninira ng tao kasi they observing. Amen? Tinitingnan nila kung paano magsalita yung mga tao. Tinitingnan nila kung paano kumilos yung mga tao. Even pananamit, sometimes they are observing. Kung paano umiiyak yung tao sa panalangin, 'di ba? Kung paano lumuluhod yung mga tao. Kasi sa action pa lang at posture ng mga nakikita ng mga mata nila, it's have language. They have language. May language yung bawat kilos nating mga mananampalataya. Amen? And sometimes, pag naunawaan niyo po ang prophetic, pag naunawaan natin ang prophetic, lahat ng mga kilos natin, even ang pangalan ninyo, may meaning. Totoo po yun. May meaning ang pangalan nyo. Ang meaning ng pangalan ko is pasture. 'Di ba? Alam niyo po yung luntiang pasture, yung masaganang pasture, yun yung meaning ng pangalan ko. Kaya i-search niyo po yung mga meaning ng pangalan ninyo. Ma-amaze po kayo sa Panginoon. Alam niyo, hindi aksidente na yun yung pinangalan ng mga nanay at tatay niyo ninyo sa inyo. Amen? Katulad ng mga tao sa Bible, di ba? Kaya pag nag-aaral ng mga theology, sinasabi din doon yung mga meaning ng pangalan nila. Amen? At meron din yung naka-attach sa character nila. Amen? Katulad ni Jacob, 'di ba? Si Jacob pinalitan ni Lord ng Israel. Amen? Si Peter, 'di ba? Si Simon Peter pinalitan niya ng Peter. Si Abraham pinalitan niya ng Abraham. Si Sarah pinalitan niya ng Sarai. 'Di ba po? Maraming mga tayo na kasi nga hindi papasok yung portal ng pagpapala, yung daluyan, yung way ng pagpapala
kapag wala kang understanding, kapag kulang ka ng katotohanan, hindi talaga magmamanifest ang Word of God sa'yo. Bakit? Kasi you don't know. Kasi you don't understand. Paano ibibigay sa'yo ang isang trabaho na hindi mo nauunawaan? Amen? S- 'Di ba po, ganun din ang Panginoon. Paano ka bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos nang hindi mo nauunawaan? Kung paano mo gagamitin, kung saan mo gagamitin, at paano mong way gagamitin. So God is instructing us. At saka, paano tayo pagpapalain ng Panginoon kung hindi tayo marunong makontento, hindi tayo marunong magpasalamat, wala tayong joy, hindi nakikita ng Lord yung true worship. Kasi alam niyo po, kaya minsan dumadaan tayo sa mga test, sa mga pagsubok, kasi God is testing our heart kung saan tayo tunay na sumasamba. Kanina naririnig ko si Ate Ann, huwag tayo masyadong attached sa mundong ito. Amen? Totoo po yun. Kasi sabi ng Panginoon, magtipon kayo ng mga bagay na nasa langit, yung mga bagay na hindi nakikita. Kasi pag naging attached tayo sa asawa natin, sa mga anak natin, hindi natin, alam niyo po, hindi natin mapagpapatuloy ang ating assignment, yung divine assignment, divine calling natin sa Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga na sa lahat ng bagay, nagiging, nagkakaroon tayo ng joyful noise. Amen? Kaya ang ating mga lalamunan, ito po ay isang compromise. Nagko-compromise po ito. Ito ay sound na kapag ikaw ay walang joy, na po, at ang truth mo ay nagko-compromise lang. Yun pala yung tamang salita doon. Kapag ang joy mo ay nagko-compromise lang, ang sound mo hindi magiging effective. Mapapagod yung vocal cord mo. May struggle ka to produce voice. Amen? Bakit po? Kasi nagko-compromise ka sa mga tao sa paligid mo. Kaya ito po katulad lang din ito ng lacking discipline. Kapag kulang ka ng disiplina sa prayer experience mo, yung espiritu mo magkakaroon ng patig. Mapapatig ka. Amen? Kaya napakahalaga ng disiplina sa pananalangin. Kaya nga dapat kayo, pag nagkakaroon kayo ng disciple, dapat unahin nyo silang disiplinahin sa pananalangin talaga. Bakit po? Kasi ang prayer will teach them how to talk to God. Ang prayer will teach them how to humble themselves to God. Tinuturuan tayo ng prayer na makipag-usap ng tama sa Panginoon. Tinuturuan tayo ng prayer na magkaroon ng teachable heart. Paano mag-submit sa Lord. Yun ang tinuturo ng prayer. Kaya para sa akin, una kong pinag-aralan, una akong tinuruan ng Panginoon, tinawag niya ako sa prayer. Amen? Kaya dito ko natutunan umiyak, dito ko natutunan magsumbong, dito ko natutunan na ibabay sarili ko sa Lord at sabihin sa Kanya na, Lord, wala akong kayang gawin, hiwalay sa'yo. Here I am. Ito ako. Ito ako. 'Di ba? Ito yung buong ako. 'Di ba? Gamitin mo ako. Amen. Kaya para sa akin, pag ginagamit po ako ng tao, I feel very useful sa Lord. Na po, kaya hindi ko iniisip na ginagamit ako ng masama ng mga tao, kahit na minsan may mga tao talagang gumagamit sa akin in the wrong way, 'di ba po? Pero ang tingin ko kasi laging nakapokus sa Panginoon. Kaya kahit mali yung paggamit nila sa akin, para sa akin, sila naman ang mananagot nun sa Diyos Kapag mali ang pag-use nila sa akin, 'di ba? At hindi ko yun nakita agad. Maniwala po kayo, naniniwala po ako, kung anong tinanim mo, babalik sa'yo. Kaya para sa akin, kapag ngayon ginagamit ako ng mga tao in a wrong motive, sa Diyos sila mananagot. Kaya nga, wag natin. Kasi pag natututo ka na magkaroon ng prayer moment sa Panginoon, lahat ng mga tao na nag-use sa'yo is mananagot sila sa Diyos. Kaya nga tingnan niyo si Tatay Pablo, nung inuusig niya yung mga people of God, anong sabi ni Jesus sa kanila? Anong sabi ni Jesus sa kanya? Saul, Saul. Hindi pa siya si Pablo noon. Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Kasi personal yun sa kanya. So kapag niloloko natin yung mananampalataya, kapag nagsisinungaling tayo sa mananampalataya, kapag nagkukunwari tayo sa mananampalataya, ginagawa mo yan sa Diyos. Amen?
Kapag ginagamit mo lang ang mga mananampalataya para mong ginagamit ang Diyos, nawawalan ka ng malaking respeto sa Panginoon. Kasi si Ate Ann is body of Christ. Si Nanay Andrea is body of Christ. Si Jesus ang head, tayo lahat ay body. Kaya do not, this 2026, do not use God. Directly ko po sinasabi, do not use God. Kasi kahit sino dito, amen, ang gamitin mo, kung totoo to talaga, kung tunay na mananampalataya to, ang Panginoon lang po makapagsasabi sa atin kung tunay tayong mananampalataya. Kung tunay tayo, totoo tayo sa harapan niya. Kapag ginamit mo ang katawan na to, di ba po, nang hindi tama at hindi mabuti at mali ang motibo at intensyon, para tayong nag-dishonor sa body of Christ. Because we are the body. Amen? Kaya maraming mananampalataya ang hindi epektibo. And nawawag na po tayong sumama sa kanila. Wag na tayong makiisa. Kaya maraming mananampalataya ang tired, pagod na pagod sila. Kasi una pa lang, na pagharap sa Panginoon, hindi na sila totoo. Sa Diyos pa lang, hindi na sila totoo. Paano sila magiging totoo sa ibang tao? Sa Diyos pa lang, hindi na maganda yung nilalabas ng tinig ng lalamunan nila. Naka-misalign na agad yung nagpo-produce ng voice sa kanila. Kaya sila burden na burden, pagod na pagod. Dasal naman ako ng dasal sa'yo, di ba? Hiningi ko naman, tingnan nyo, may mga tao na madaling dumating ka sa kanila yung kanilang prayer. Answer prayer agad. Laging answer prayer. And some people, ang tagal-tagal. Di ba? Bakit? Kasi may mga bagay na hindi pa naka-align. Kaya kapag lack of discipline ka, di ba, hindi mo ma-experience yung pray in the Spirit. Kapag kulang ka ng disiplina, kasi meron ding pray in the Spirit. Sabi sa Roman 8:26, hindi tayo marunong manalangin. Ang Diyos ang nagdadasal para sa atin. Ang Espiritu ng Diyos ang nagtuturo magdasal sa atin. So, meron din palang pray in the Spirit. Di ba? Kung may true worship, may peking worship. Tama? Kasi ang lahat ng lies nanggagaling sa truth. So, kung may true worshiper, may false worshiper. Kahit umaawit sila, kahit ang gaganda ng tinig nila, sa harap ng Panginoon, 'di ba? Nasa wrong voice sila. Wrong language sila. Kasi some of people nagko-compromise sila. Kaya hindi sila nagpo-produce na effective. Kaya napapagod sila. Amen. Kaya kapag ang heart desire natin is prayer, panalangin, ang ating spiritual throat, kapag ang ating spiritual throat ay lack of strength, para i-vocalize yung ating mga petition, yung mga request natin sa Panginoon ng malinaw. Amen. Ito yung ano natin, ito yung nagiging epekto sa atin. Kasi kapag lack tayo ng disiplina at hindi natin at na-experience natin yung kapaguran, 'di ba, ng pananalangin, 'di ba? Hindi kasi no-sustain ng Lord. Kasi yung joy mo ay yung strength mo is not the joy of God. Amen. Kasi hindi ka nagme-make noise ng joy. Kasi sabi nga, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Biblical po yun. So, ang kagalakan, ang joy, di ba sabi dito sa Psalm 100 verse 1, kapag hindi joyful ang voice mo, amen, hindi yan galing sa Lord yung strength mo. Minsan, ano ka lang nagpapanggap sa harap ng tao, nagpapasalamat ka, di ba? Nagpapasalamat ka pero ramdam na ramdam mo yung kapaguran. Kulang na kulang ka talaga. Some people, totoo po yun. Minsan nararamdaman ko, no? Minsan may mga nagpapasalamat na nararamdaman ko yung kapaguran nila. Pero I pray for them. I pray for them and sometimes I help them. Kasi kapag totoo mong nararamdaman yung pangangailangan ng mga kapatid mo, kapag they are part of body, sabi nga, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. So kapag may mga nahihirapan, 'di ba? Nahihirapan din tayo para sa kanila. Kapag nawawala sila, namimiss natin sila. And dapat ganon. Kasi walang parte ng katawan ng tao na pag nawala ba yung isang daliri mo, hindi mo ba hahanapin kahit daliri lang yan? O kahit sabihin yung puwet na lang yan. Pag nawala ba yung puwet, hindi ka makakatae. 'Di ba?
Kahit mahirapan ka. Amen? Kaya napakahalaga po ng bahagi ng katawan. Amen? Sabi po dito sa Proverbs 23:7, sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Verse 8, isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. Alam niyo po, yung verse 6 nito, kung di po ako nagkakamali, huwag ka daw kakain sa bahay ng taong kuripot. Kung di po ako nagkakamali, pa-check niyo din po. Proverbs 23, verse 6, huwag kang kakain sa bahay na nag-aaya sa'yo na ang kuripot tapos ayaw magbigay. Tama po ba? Papabasa nga po sa Proverbs po 23, verse 6 po. Kasi ang sabi dito, maninikit daw yung iyong lalamunan. Kasi hindi kumbaga hindi bukal sa kanila yung pagbibigay ng pagkain sa'yo. Ano ba yan, kumakain, inaya ko lang eh. Alam mo yung parang gano'n? Amen. May nakahanap po ba? Proverbs 23 verse 6. Wisdom po ito mula sa Diyos, hindi po ito mula sa akin. Mula sa Panginoon. Pabasa nga po. Proverbs 23 verse 6. Para makita natin yung pinakadahilan bakit ito maninikit sa lalamunan mo. Aananyayahan ka nilang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Yan, sige po, Sister. Apo. Ito po yun. Sabi dito sa Kawikaan 23 verse 6, huwag kang nakikikain sa taong kuripot, ni nanasain man ang masasarap niyang pagkain. Amen po. Amen. So, di ba po? Kasi nga, maninikit ito sa lalamunan mo. And biblical ito, di ba? Kaya ang mangyayari, isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain. Di ba po? At hindi lang yon, masasayang lang yung mga maganda mong sasabihin. Kasi kahit nakaupo kayo sa lamesa, kahit nakikipag-communion ka sa kanya sa hapagkainan, 'di ba? Kaya itong verse na 'to, nag-i-illustrate ito sa iyo na huwag natin ibigay. 'Di ba? Nagre-reflect ito na kung paano mong ilalabas yung mabubuting salita, yung magagandang salita, amen, sa mga taong hindi naman handang tumanggap, sa mga tao na na mga kuripot, 'di ba? Sa mga tao na ini-illustrate to yung magiging kuripot nila. 'Di ba yung mga tao na nagko-compromise lang, mga pakitang tao kasi hindi nila tatanggapin yung true intention mo. Kahit pa maganda yung sasabihin mo mga salita sa kanila, 'di ba po? Hindi nila tatanggapin 'to. Nagre-reflect ito na mali kasi yung intensyon ng puso nila. Kaya kahit nagsasalita ka ng magandang mga salita at mga payo, yung puso naman nila mali, eh hindi nila tatanggapin yun. Nagiging ipokrito lang sila sa harapan mo. Amen? Una sa Diyos, tsaka sa harapan mo. Kaya tayo po, hindi dahil mananampalataya tayo, di ba? Maging matalino din tayo sa mga taong kinakausap natin. Sa mga tao na nag-aaya sa atin. Di ba po? Hindi kasi lahat. Totoo po yun. Mismo na pong salita ng Diyos ang nagsasabi sa atin ng katotohanan. Amen? Kaya napakahalaga po na even yung mga pinapadaloy nating mga pagkain, pinag-iingat tayo ng Panginoon eh. Amen? Sa atin pong buhay. Kaya nakakatuwa ang Panginoon sa wisdom, no, na pinapaunawa niya sa bawat isa sa atin. Kasi totoo yun eh, 'di ba? Mostly sa atin, nagkakaroon tayo ng conversation sa isang tao pag nasa hapagkainan tayo. Kasi para sa atin, biblically, prophetically, ang pagkain sa paglam ng lamesa ay communion sa Diyos. Kung gusto mo makipag-okay sa isang tao, ayain mo kumain, 'di ba? Ayain mo si Jesus, ganun yung ginawa niya, 'di ba? Inaya niyang kumain yung mga disciple. Sa bundok naman, binigyan niya ng pagkain. Kasi para sa kanya, pakikipag-isa ang pagkain sa lamesa, 'di ba? Yung communion. Pakikipag-isa yun sa kanya. Kaya nga, even ang prayer, 'di ba? Ang prayer po pakikipag-communion din sa Panginoon kasi yun yung altar naman. How you talk God. Kasi ang prayer naman is pinrovide to para makausap natin ng Diyos at kausapin tayo ng Panginoon. Amen? Hindi to para sa ibang bagay, hindi to para sa ibang tao. Para sa inyo yon. Communication natin sa Panginoon. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Okay pa po ba kayo? Dediretso pa po natin, the mouth.
Okay pa po ba? O next week po? The mouth. Puso nga po kayo? Baka tulog na. Puso po. Gusto pa po nyo? Idiretso natin yung the mouth? Kasi sa throat pa lang po yung pinag-aralan natin. Amen. So praise God po. Sundan po natin ang the mouth. Diba? After ng the heart, sumunod po yung the throat, and then sumunod po ang voice portal natin is the mouth. Amen? Kung lagusan po na parang libingan ang lalamunan, ang mouth naman po, ito po yung nag-shape ng content o yung quality, 'di ba? Ng sound, ng tinig, ng tunog na lumalabas sa throat natin. Ito po yung mouth ang nag-shape. Kasi pwedeng naka-receive ka ng mali na salita, 'di ba? Masakit na salita. Pero kapag pure ang puso mo at ang throat mo ay totoo, 'di ba? Totoo ang puso mo, ang lalabas sa throat mo at sa mouth mo, ang mouth ang mag-shape ng lalabas na salita sa bibig mo. Dito, kumbaga, sa factory, ano po, sa factory, imagine niyo po, yung bibig natin, dito yung production, 'di ba? Dito yung halimbawa dito yung pinaka mixer. Ito yung mixer yung puso natin. Amen. Tapos ito po yung production. Ito na yung dumadaan yung halimbawa yung bote, dumadaan na yung bote, 'di ba? Dumadaan yung ganun. Kung tinitingnan mo kung check tama ba yung puso, tama ba, are you in discipline, 'di ba? Yung ganun. Dumadaan po siya, ito yung production. Itong lalamunan natin yung production. At itong mouth, ito yung shape. 'Di ba? Ito yung dito sineshape pag mali yung shape, 'di ba? Dapat sinasala nito. Itong bibig natin, itong mouth natin, sinasala niya yung shape na lumalabas, yung sound na lalabas sa bibig natin. Amen. So, ang galing ano? Kaya nga itong body natin, ito pong ating mga katawan is para siya, ito po parang gitara, 'di ba? Para siyang gitara na inaano mo yung kanyang mga tunog, 'di ba? Yung bawat ano ng kurdas ng gitara. Sino pa yung naggigitara dito? Bawat kurdas nun, ting ting ting, iaano mo yung note. Kung tama ba yung note, yun yung mouth natin. Ito yung nagde-determine kung tama yung note, yung tone, yung tunog ng ano mo, yung tunog ng ilalabas mo. Amen? Kaya ang body natin, ito pong body talaga natin is nagpo-produce ito ng tunog, ng sound. Kaya ang mouth po natin ang nagko-control ng volume, ng lakas, kung gaano kalakas, ito pong mouth. Kung gaano ang paano malumanay ba, 'di ba? Ang kailangan ba malakas, pasigaw ba, 'di ba? Softness, yung softness dito galing sa mouth, 'di ba? Kaya kapag emergency, ang sound din kapag ang sound ng emergency mo, 'di ba? Palakas din. Tulong, 'di ba? Sa mouth po galing 'yon, 'di ba? Na pinroduce ng tone, ng throat, 'di ba? Tapos ilalabas mo sa mouth mo. Itong mouth na to, ito yung kumbaga nag-emerge ng mga boses na dito po sa nalalabas sa ating bibig. Amen. Kaya nga yung mga dumb spirit, alam niyo po yung ano ba sa Tagalog? Ay, okay. Sa Tagalog po yung dumb is um, sorry po sa word, yung tanga or yung parang peeping mga pipi, ganun na lang para mas maganda. Dumb spirit. Yung dumb spirit po or yung mga hangal na spirit, full spirit parang ganun. Pinipipi nila tayo. Alam niyo po na may mga tao nakakaranas ng kapag nasaktan yung puso nila, yung spirit of silent, yung spirit, para tong spirit na na sinasilent yung person. Sino na po yung nakaranas ito? Yung kapag naka-receive ka ng balita, I believe si ati, di ba nung nagkwento si ati Meds, nung about sa nanay niya, di ba ang tagal niyang panahon na pipi siya, para siyang na-silent. Yun po yung tinatawag na spirit, sinasilent niya yung bibig ng person. Pine-prevent niya, iniiwasan nitong makarelease ng boses. 'Di ba? Yung mind niya nagsasalita, Jesus, 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 pero yung bibig niya walang mailabas na bukal, na walang word na lumalabas. Ito po is demonic attack.
sa bawat individual, ano po, na yung kanilang physical, hindi nila ma-move. Amen? But they call upon the Lord. Despite ng anong intention nila, di ba po, nagko-call yung spirit nila sa God. Kaya si Satan po, yun yung manipulation niya sa mga buhay natin na na-challenge tayo. At ang nangyayari po is minsan nagkakaroon tayo ng disbelief in God. Hindi tayo naniniwala sa Diyos. Kaya yung silencing ng mga believers, ng mga bibig natin from speaking the truth, di ba po, na ginagawa ng mga kaaway sa atin, ang God po, ini-instruct tayo. Katulad kung paano niyang in-instruct si Tatay Moises, open thy mouth wide, sabi niya. And I feel it. Di ba po? Sabi kasi doon niya sa Psalm 81:10, sabi dito, ako ay si Yahweh, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Pagkaing gugustuhin, ibibigay ko sa iyo. Amen? So dito ini-emphasize po na ang mouth po ay key. Ito yung susi ng lugar kung saan ang voice po ay nagmamanifest. Kaya nga kung paanong sinabi niya kay Tatay Moises na buksan mo, 'di ba? Open thy mouth. At ako ang magpi-field. Ako ang maglalagay, 'di ba? Iyon po yung salita niya. At ano, ang Panginoon po talaga sabi niya, sino bang gumawa ng bibig mo, Moises? Sino ba naglagay ng bibig mo? Kaya ayaw ng Panginoon na silent po tayo, lalo na kapag katotohanan po ang sasabihin natin. Kaya magkaroon po tayo ng understanding. Sabi niya po sa Proverbs 2:6, for the Lord given wisdom out of His mouth. Kanina po, truth ang pinag-uusapan natin. Ngayon po, mouth. For the Lord given wisdom, out of His mouth, cometh knowledge and understanding. Amen? Hear me by the Spirit of the Lord. Sabi niya po, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Amen? Diba? Dito po, pinapakita sa atin dito na every request natin for understanding, amen, is ina-answer po ng Panginoon by encountering God's mouth. Kapag na-encounter natin ang bibig ng God, amen, yung wisdom po and revelation ay mai-imparted sa bawat isa sa atin, maisasalin sa atin. Kapag tayo, tama na yung puso natin, yung throat natin, nasa tamang nasa alignment na, di ba? Susunod na doon, mag-i-impart na sa bibig natin yung wisdom, knowledge, and understanding ng mind and tone, ang boses ng Panginoon. Tinig ng Diyos ang lalabas sa bibig natin. Kaya nga si Prophet Daniel, nang narinig niya yung tinig ng Panginoon, di ba? Nung una, lack of understanding siya. Amen? Kasi hindi niya pa na-encounter yung realm of divine wisdom na nag-i-impart sa kanya directly from the God's mouth. Amen? Kaya napakahalaga po na ma-encounter natin. We have to encounter God. Pero hindi natin ma-encounter si God pag meron tayong defilement o karumihan o kadungisan. Amen? Kasi He is banal. He is God. Ano po? Hindi tayo pwedeng mag-approach sa Kanya na gusto natin maging one tayo. We have to walk in one, 'di ba? One na magka-partner. Tapos magkaiba kayo ng intention, magkaiba kayo ng gustong sabihin, magkaiba kayo ng alignment. Hindi kayo pwedeng mag-walk mag-isa. Kaya nga mag-walk sa iisang hakbang. Kasi nga, kaya nga sabi ng Lord, walk in the Spirit. Kasi ang the Spirit ang magbibigay sa atin ng life at buhay. And that's God. Life is God itself. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Kaya nga sabi niya sa James 3, verse 10, out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, this thing ought not so to be. James Santiago 3:10, sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Amen? So, hindi po ito dapat mangyari. Hindi pwede na nagpupuri ang bibig natin, tas nang lalait tayo ng tao. It cannot be. Hindi po talaga pwede. Amen? Kaya nga mag-ingat po tayo. This 2026, tinuturuan tayo dito. May caution dito. Warning, yung binibigay sa atin ng Panginoon. Blessing and curses should not originate from the same mouth. Nire-remind po tayo dito
Kaya nga sabi niya sa Proverbs 17, Proverbs 17 po, pabasa nga po. Hindi ko po naisulat. Proverbs 17 po, verse 28. Kung meron pong makakakita na mas mabilis sa akin. Proverbs 17 po, verse 28. Sabi niya sa English, even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise. Proverbs 17 po. Sabi dito sa Proverbs 17 verse 28, ang mangmang na hindi madaldal ay iisiping marunong, kung hindi siya masalita at ang bibig ay laging tikom. Amen po. Amen. So, di ba po, nakita niyo, no? Nagiging marunong ang taong kahit na sabi po madaldal, 'di ba? Marunong niyang piliin salain. Kasi yung bibig po ang nagsasala. Hindi tayo basta salita ng salita. Binibigyan tayo ng wisdom. Kaya nga kahit na mangmang ka, kahit na mangmang ka, kung ikaw ay hindi madaldal at iniisip mo yung mga sasabihin mo, kino-consider ka ni Lord na marunong. Kasi hindi ka magsasalita sa bibig mo nang hindi mo pinag-iisipan. Kaya hindi masama na kinokontrol mo yung bibig mo. Kasi yun yung tama. Ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya this 2026, we have to control. Amen? Kasi itong world na to, sinisik nito, di ba po, yung mga gusto nilang magsalita, lahat ng mga naririnig nila, amen? Lahat ng tao hinahangad na magsalita. Sa mundong ito ngayon, hinahangad nating magsalita. Lahat ng mga naririnig natin, lalo na yung mga baby Christian na po, kapag yan is on fire, gusto niyan laging magsalita na magsalita. Diba? Lahat ng naririnig nila, gusto nilang sabihin. Diba po? Pero diba mas magandang magsalita kung merong kapangyarihan yung sinasabi natin? Amen? May wisdom at may understanding. Amen? At napakahalaga din po na yung sinasalita ng bibig natin walang kahalong kasinungalingan. Yung mga ino-open ng bibig natin, 'di ba po? Hindi tayo magsasalita lang para magbuka ng mga bibig natin para magsalita ng kasinungalingan, kayabangan, kadaldalan, katsismisan sa kapwa natin o kasiraan sa kapwa natin. Kung wala tayong sasabihing maganda, remain silent. Amen? Open your mouth with true wisdom. Open our mouth with true understanding. Open our mouth. Amen? With God voice. Revelation. Amen? Kaya napakahalaga po na this 2026 we have to be smart. Na may knowledge, wisdom, and understanding katulad ng tinuturo sa atin. Hindi mo kailangan maging sobrang galing mag-speak. Kapag ikaw ay isang klase ng tao na pinipili mo, matalino ka, nangingi ka ng advice, nagpapa-counsel ka sa Panginoon before you talk, you are smart, kapatid. You are may wisdom ka, knowledge, and understanding. Hindi yun ipagdadamot ng Panginoon. Matalino ka para sa harap ng Diyos. Hindi mahalaga yung tingin ng tao sa'yo. Hingin mo, sabi nga ng Lord, kung kulang ka ng wisdom, hingin natin sa Diyos. Mahalaga po na lumalapit tayo at kumukonsulta tayo sa Panginoon sa lahat ng mga binibitawan nating salita. Once again, sabi po sa Hebreo, lahat ng mga salitang ilalabas ng bibig natin na walang kabuluhan, pananagutan natin sa Diyos. This 2026, be mapagbantay. Maging mapagbantay tayo. Amen? Kaya praise God po. Marami pong salamat. I hope and I pray na prophetically po sa mga pinag-aaralan natin po, namnamin natin to. Lakaran po natin. Malaki po ang maidudulot sa atin ng mga pinag-aaralan po natin. Para magkaroon tayo ng discerning to hold our tongue, our mouth. 'Di ba po? Yung throat natin. Amen? Kaya next week po, pag-uusapan natin yung about sa tongue and sa lips. Amen? So, purihin po ang Diyos. Ito po yung portal. Ito po yung voice portal. Amen?
And unti-unti, nakikita natin po yung kabuluhan kung paano tayong kinikreate ng Lord spiritually at pinapahayag niya yung body part natin po na nagiging pagpapala. Amen? Blessing or curse, sabi nga, we always have the choice. God or demon. Good or bad. Amen? You always have the choice. Hindi tayo ginawang clone ng Lord na sumunod lang ng sumunod. He gave us wisdom, knowledge, and understanding. He gave us the same Holy Spirit kung anong Holy Spirit yung meron siya nung siya ay nandito sa mundo. Kaya mga kapatid, don't be fool. Huwag tayong maging hangal. Huwag tayong maging sunod-sunuran lang kung anong sinasabi sa atin. We have to alam niyo yun, magkaroon ng pounded ng katotohanan ng salita ng Diyos. Speak the truth. Don't keep telling lie. Don't ruin the other people's life na gamit ang mga bibig natin. Kasi hindi pwedeng daluyan, sabi nga, ng tubig tabang at tubig alat ang ating mga bibig. Same ng bibig na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos, ayaw niya na same bibig din ang gagamitin natin na manira sa ibang tao. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Lord, thank you so much for giving us the understanding, wisdom, and knowledge na pinapayag mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga bibig na to na nagagamit namin para mag-awit sa iyo ng katotohanan to worship you in truth and in spirit. Thank you for giving us the voice to pray for other people, to pray ourselves, to pray the world, to pray everyone, Panginoon, na lahat ng nilalang mo sa mundong ito na maipanalangin namin. Lord, thank you so much for giving us the voice na pwedeng magpuri, Panginoon, at magamit namin para sa kalwalhatian ng iyong pangalan. Maraming salamat sa mga tinutuwid mo, sa mga tinuturo mo, sa mga nililinis mong mga puso at mga bibig namin. Lord, to prepare us, to preserve us, Panginoon, this 2026, Ama, na matutunan namin to na kami ang unang magbenepisyo, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay maging kalugod-lugod, karapat-dapat, Panginoon, sa harapan mo, Ama. Salamat for purifying us. Salamat for cleansing us. Salamat for telling us the truth, Panginoon, na malakaran namin at maging lampara ang iyong mga salita ng katotohanan upang makarating kami sa divine, Panginoon, divine na destination na pinrepare mo para sa bawat isa sa amin. Luwalhatiin ang pangalan, Panginoon, at ang lahat ng mga tuhod ay luluod sa pangalan ng aming Diyos na buhay na si Jesucristo, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po. And God bless po. I hope marinig ko rin yung tinig nyo para marinig po natin yung ibang wisdom. Salamat po and God bless po sa bawat isa. Amen. Praise God, no? Talagang tagos. Ayan, sapol. Praise God. Salamat sa salita ng Panginoon, no? Na lahat